Sayang 'no? Kasi pansamantala muna na tinanggal ng kampo ni Shaira, the Queen of Bangsamoro Pop, yung kanta niyang Selos sa mga streaming websites. Tsaka ayon din sa mga news websites na aminado ang record label ni Shaira na AHS Channel na ang original tune ay mula sa kantang Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Nakikipag-usap na raw ang record label sa team ni Lenka doon sa Australia. So we have chosen to take it down from all platforms pending our agreement with the original artist management on securing a cover license. So we hope that when time comes and we will be re-uploading the song, you will show her the same love and acceptance. Nakuha kasi ang atensyon ni Lenka nung merong nagbigay ng information tungkol sa umuusbong or sumisikat na kantang Selos. Tapos nung pinakinggan nila, okay naman yung kanta. However, yung rhyme, yung melody, yung sound, parang somewhat daw na may pagka-similar doon sa original composed na song na Trouble is a Friend na nai-release noong 2008. So, after ilang dekada or more than one decade, ayan na nga, parang nagkaroon ng parody o kaya revival na song pero iniba yung lyrics. So, nag-file sila talaga ng parang dispute regarding sa kantang yon and kasalukuyan nag-uusap ang dalawang kampo. At naglabas na rin ng official statement ang AHS channel. So, basahin natin, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of our artist Shaira, AHS Productions would like to convey our heartfelt apologies to all those who have enjoyed listening to the song Selos, as it is now unavailable in all online streaming platforms. This is a voluntary act on our end as we are still making arrangements with regards to the legality of the publication of the song. We have chosen to take it down from all platforms pending our agreement with the original artist management on securing cover licensing for Selos. As most of you may know, the melody that we have used is originally from a song entitled Trouble is a Friend by Lenka. And as of the moment, we are already in contact with our team for us to make Selos an official cover. To those who have been entertained by Shaira's cover song, we are truly grateful for you for opening our hearts to a song that we once only made public for the sake of entertainment. We certainly did not expect that it will become this big to a point where Shaira will be known as the Queen of Bangsamoro Pop. We could not be any prouder. So we hope that when time comes and we will be re-uploading the song, you will show her the same love and acceptance. Again, thank you very much and we are hoping for your understanding. Peace and good vibes to all. Alam nyo ba na nung first na dumaan ang kantang Selos sa newsfeed ko sa social media, inulit-ulit ko siya kasi maganda, it's something fresh, tapos bagong face, and then sabi ko sa sarili ko, uusbong ang karir nito sa social media. So, ayun na nga. And napansin ko parang singer talaga siya, no? Kasi nakita ko yung mga ibang candid video niya na kumakanta siya. Makikita mo talaga na sanay siyang kumanta in front of people. So, I think experience talaga ito na singer. Pero, ito kasi yung main point dito, yung copyright infringement. Kahit na nagpaparody ka o kaya nagkaka-revival song ka sa mga gusto mong i-upload, there is a chance talaga or risk na yung computer generated madedetect na there's something similarity, no? Yung percentage of similarity, either the lyrics, the song, or yung total na ginawa mo sa content. So sa case kasi ni Shaira, yung song niya is nagkaroon ng copyright infringement basing sa melody ng kanta. And alam naman natin na talagang nabago yung lyrics. Pero yung dating ng melody talaga, yun yung kine-question ng original composer at songwriter na si Lenka from Australia. So, nagkakaroon na sila ngayon ng negotiation and I think ang kampo ng AHS ay talagang pinupurso nila para magkaroon ng legal na license agreement
tungkol sa parody video nila na Selos na from Trouble is the Friend. Basta ganun, correct me if I'm wrong. Kaya pansin nyo sa mga noontime variety shows na merong mga pinapatugtog lang na kanta, hindi lahat. Kasi nga, merong mga copyright restrictions. Kasi kung ipapatugtog nila yon, baka makakasuhan ang mga noontime variety shows. Pati na rin sa mga singing competitions wherein each contestants, especially kapag nag-audition, na dapat meron silang 5 or 10 choices na kanta. Kasi baka yung mga napili nilang choices ay hindi pwede kasi nga yung existing copyright restrictions, baka makasuhan pa yung nag-organize ng singing competitions. May mga nabasa din ako na dahil daw sa product of inggit o kaya crab mentality as part of toxic Filipino culture na kapag merong umaangat, merong naiinggit. So, para sa akin naman, yes, hindi naman may iwasan talaga na meron at meron talagang mga crabs dito sa ating paligid na ayaw talaga nilang umasenso yung kasama nila. Pero kung sa tutuusin, kung ilalagay natin yung technicalities or legalities, meron at meron talagang issue pagdating sa copyright. So, hindi lang siya inggit-inggitan, kundi it is a lesson talaga sa mga content creators na maging sensitive sa mga or familiar sa mga community guidelines, especially kapag gumagawa ka ng contents sa social media kasi maraming mga community guidelines na nilapag ang mga social media websites or platforms para sundin natin, no? And may mga acceptable naman, meron ding hindi. So, to familiarize yourself, mas maganda na ulit-uliting basahin yung mga community guidelines para hindi ka magkaroon ng strike or magkaroon ng problema sa channel mo or page mo. And ang pinaka-worst kasi dito is yung ongoing talaga ng issue ni Shaira, no, na talagang merong nagreklamo. So, it really needs a legal na paraan. Mag-hire ka pa talaga ng attorney. So, medyo mabusisi siya, maggastos siya, tapos yung effort mo, kailangan mo talagang pag-anuhan mo to ng pansin kasi kapag natalo ka, masisira yung pangalan mo. Kaya kailangan mo talaga ng abogado dito para i-defend mo yung sarili mo at mag-agree kayo sa isang bagay para hindi na mapunta sa legal battles in the future. Marami ang umaasa na sana maresolba ng kampo ni na Shaira at ni Lenka ang eksenang ito, especially sa legal licensing agreement and sa pag-create ng parody song. And hindi lang yan, baka siguro sa susunod meron na mga bagong kanta. Ayan. Kaya I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito and sana nakaka-relate din kayo, especially sa mga kapwa ko content creators. Okay, so thank you so much. Follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po, The Story of Anthony ang aking Instagram. And thank you so much once again. Have a nice day. Positive vibes.